isyu, mga tanong, mga mahahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Nagbabaga ang balitaktakan dito sa Tambalang Double B, Benedict at Ben. Narito na sina Mayor Benedict Calderon at Vice Mayor Ben Soriano. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Tambalang Double B, Benedict at Ben. Mayor Benedict Calderon at Vice Mayor Ben Soriano. Due to insistent public demand, muli ay ating pong sasagutin ang kanilang patutsada, ang kanilang paratang at bintang. Dahil po sinabi po natin last Wednesday, ating pong sasagutin ang kanilang bintang na kanilang ikinakalat sa lahat ng mga barangay at hindi po tayo titigil hanggat hindi po sila titigil. Una sa lahat, punto number 1, ang sinasabi nila marumi daw ang kapaligiran. Sagot natin, hindi totoong marumi ang paligid ng Roxas. May 32 na janitors ang LGU na naglilinis sa kapaligiran araw-araw at tuloy-tuloy ang Clean and Green program ng Calderon Administration. Ang kailangan po lamang natin ay ang kooperasyon ng bawat isa upang mapanatili natin ang kalinisan ng ating kapaligiran. Point number 2, magulo daw ang mga tricycles. Sagot natin, hindi po totoo. May kanya-kanyang paradahan ng mga tricycles at karamihan sa ating mga drivers ay disiplinado. Huwag po nating husgahan ng ating mga tricycle drivers. Noong panahon ng dating alkalde, tinangkanyang i-color coding ang mga tricycles at ipinag-utos ang istriktong ruta. Resulta, nalito ang mga tricycle drivers at mga pasaheros. Ang dating isang sakayan lamang halimbawa ay naging 2. Kaya't naging doble ang pasahe. Ang masaklap ay naging dagdag gastos pa para sa mga kawawang drivers ang pagpapapintor ng kanilang sidecars. Kung ang solusyon sa problema ay mas lalong dadagdag sa kasalukuyang problema, ito po ay hindi solusyon. Ang katotohanan, mas magulo noon, subalit mas maayos ngayon ang ating mga tricycles. Point number 3, ipinangako daw ni Mayor Calderon ang libreng business permit at prangkisa. Sagot natin, hindi pwedeng maging libre ang business permit at prangkisa. Alam yan ni Mayor Calderon kaya't never niyang ipinangako ang isang bagay na labag sa batas. Ang pagbabayad ng buwis ay isang obligasyon ng bawat Pilipino. Ang tunay na problema ay kung labis-labis ang sigil sa business permit o kaya'y super bagsik at walang konsiderasyon ang paniningil sa mga taong nais lamang maghanap buhay. Yan ang tunay na sitwasyon noong panahon ng dating pamunuan. Punto number 4, hindi raw pinapansin o may napabayaang volunteers si Mayor Calderon? Sagot natin, sino ang mga tinutukoy nilang volunteers? Hindi totoo na no pansin si Mayor Calderon kanino man sapagkat labag ito sa kanyang karakter. Hindi niya ugali ang pag no pansin. Lahat ng klase ng taong lumalapit sa kanya ay kanyang hinaharap at tinutulungan kung kailangan. Kumpara sa iba, hindi niya ugali ang magtago sa loob ng kanyang kwarto kapag may mga taong nais humingi ng tulong mula sa kanya. Point number 5, mataas daw ang presyo ng palay noong panahon ng dating mayor. Sagot natin, hindi totoo. Ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng palay ay wala sa kamay ng isang mayor. Ito ay dikta ng merkado. Kahit presidente ng Pilipinas ay di pwedeng diktahan ang presyo ng palay sapagkat ito ay nakaangkla sa law of supply and demand. Ang law of supply and demand ay ang natural na pagtaas ng presyo ng anumang bagay kung ito ay sobrang dami at pagbaba naman ng presyo kung ito ay sobrang kaunti. Kung totoo na ang dating alkalde ang siyang naging sanhi ng mataas na presyo ng palay noong nakaupo siya, bakit hindi siya tuloy-tuloy na tinangkilik ng masa maging ang mga magsasaka maliban sa artipisyal na palay subsidy na kanilang sinubukan at hindi naman nagtagal noong sila'y nakaupo? Hindi kaila na walang kahit sinong leader politikal sa buong bansa ang may kapangyarihang na ibaba o itaas ang presyo ng palay laban sa law of supply and demand. Sa makatuwid, maliwanag na ang kanilang paratang na mababa ang presyo sa ilalim ng Calderon Administration at mataas naman noong kapanahunan nila ay isang kasinungalingan. Punto number 6, sila daw ang nagpatayo ng Astrodome. Sagot natin, hindi totoo. Ang Calderon Administration ang nagplano, nagumpisa at nagtatag ng pundasyon ng Roxas Astrodome. Kung ang ipinagmamalaki nila ay sila ang bumili at naglagay ng bubungan sa ng Astrodome, yan ay obligasyon nila sa taong bayan. Para saan ang mga milyong-milyong pera na nakukuha nila noon sa probinsya at mula sa isang congressman kung hindi nila lalagyan ng bubungan ang Astrodome?
Punto number 7, napabayaan daw ni Mayor Calderon ang mga kubo-kubo. Sagot natin, ang pagpapatayo ng maraming kubo-kubo, mga infrastrukturang hindi pang matagalan sa kalagitnaan ng espasyong pangkomersyal ay isang panandaliang proyekto. Ang mga siraing kubo-kubo ay isang ehemplo ng maling proyekto sa maling lugar at maling panahon. Hangad ni Mayor Calderon na alisin ang mga siraing kubo-kubo at magtayo ng isang food court. Ang food court ay angkop at bagay sa bayan ng Roxas bilang commercial center ng Malig Region. Ang food court ay isang magandang lugar na kainan, meriendahan at pahingahan katabi ng Children's Park. Ang food court ay lilikha ng maraming trabaho para sa mga mamamayan. Ang food court ay pangmatagalan at magbibigay ng karagdagang pondo para sa kabangyaman ng bayan. Hindi katulad ng marurupok na mga kubo-kubong itinayo bilang papogi project na ginawa ring tipanan at taguan ng mga kababalaghan sa ilalim ng buwan. Ang mga kubo-kubo ay tinaguriang temptation paradise ng Roxas. Dahil sa mga kubo-kubong ito, maraming kabataan ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at humantong sa maagang pagbubuntis. Ito ba ang ipinagmamalaking flagship project ng nakaraang administrasyon? Punto number 8, nag-iwan daw ang dating mayor ng 200 million pesos at winaldas daw ito ni Mayor Calderon nang siya ay pumalit at nagkautang pa daw ang LGU ng 67 million pesos. Sagot natin, hindi totoo at pilit na binabaluktot na parang bakal ang katotohanan. Kung totoo ang kanilang paratang, bakit hindi sila magsampa ng kasong pandarambong laban kay Mayor Calderon? Hindi nila magawa dahil alam nila na wala silang ebidensya sa mga paratang nila. Una sa lahat, hindi 200 million pesos, bagkus 170 million pesos ang sinasabi nilang tobacco excise tax. Ito ay napunta sa iba't ibang mga proyekto ng pamahalaang Calderon na suportado ng Sangguniang Bayan at dumaan sa mga wastong proseso. Hindi totoo ang kanilang paratang na ginamit ang pondo ng gobyerno para sa pagtatayo ng isang private resort. Ito po ay isang produkto ng isang malisyosong pag-iisip. Ang nabanggit na private resort ay naitayo sa pamamagitan ng utang sa bangko ng pamilya Calderon at walang kinalaman ang anumang uri ng pondo mula sa gobyerno. This is purely private enterprise, a family enterprise. At sino mang interesado na tingnan ang mga papeles ng nasabing family resort ay welcome upang suriin ang mga dokumento at alamin ang katotohanan. Hindi rin totoo ang ginamit ang pondo ng tobacco excise tax upang bumili ng mga sakyan ng pamilya Calderon. Muli, isa na namang produkto ito ng isang malisyosong pag-iisip sa Ilocano. Dakis nga apal, pangkaraniwan sa panahon ngayon ang may sasakyan. Kung ang karaniwang mamamayan ay kayang magkaroon ng 2 sasakyan, ang pamilya Calderon pa kaya na may 4 na doktor, isang abogado, isang engineer, isang mayor at isang negosyante? Ang pamilyang ito ay nangarap, nagsikap at sa awa ng Diyos ay nagtagumpay sa kanilang piniling propesyon o hanap buhay. Makatarungan ba na akusahan sila ng malisyosang pag-aari ng mga sarili nilang sasakyan? May kasabihan sa Ingles, the burden of proof rests upon the accuser. Ibig sabihin, nasa nag-aakusa ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga bintang. Kung may katotohanan ang mga malisyosang paratang nila laban sa pamilya Calderon, nararapat lamang na patunayan nila ng may sapat na katibayan. At kung wala naman, ay tingnan na lamang nila ang kanilang mukha sa salamin at suriin kung at tiyakin na wala silang dungis sa kanilang mukha. Tungkol naman sa sinasabi nilang umutang ang LGU sa pagpapatayo ng public commercial building, ito po ay dumaan sa masusing pag-aaral at approval ng Sangguniang Bayan ng Roxas. Kung ang akala nila ay maaring gamitin ang tobacco excise tax sa pagpapatayo ng public commercial building, mali po ang kanilang akala. Hindi po yan sang-ayon sa batas. Hindi masama para sa isang lokal na pamahalaan ang umutang sa bangko kung ito ay para sa kabutihan ng bayan. Sinong LGU ang masasabi nating walang utang? At sinong baliw na bangko naman ang gustong magpautang at posibleng masabit kung ito ay mapupunta lamang sa pandarambong? Wala po. Mismong gobyerno ni Barack Obama ng Estados Unidos, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa buong planeta, ay umuutang sa bangko. Ang LGU Roxas pa kaya? Uulitin ko, hindi masama para sa isang lokal na pamahalaan ang umutang sa bangko kung ito ay para sa kapakanan ng bayan. Punto number 9. Madilim daw ang paligid ng public park sa gabi? Sagot natin, hindi totoo. Marahil,
ay nakapikit na naglalakad sa plaza ang nagsabi nito? O dili kaya'y nagbubulag-bulagan lamang? Hindi maaring magsinungaling ang mga bombilya sa mga poste. Kung madilim, madilim. Kung maliwanag, maliwanag. Ang Rojas Public Park, kasama na ang Children's Park, ay napakaliwanag po. Dinadagsa po ito ng mga bata at matanda kahit mula sa Karatig Bayan hanggang sa gabi. Pasyalan ang ating public park sa gabi at alamin kung ito nga ay sindilim ng kanilang pag-iisip o sinliwanag ng sikat ng araw. Punto number 10, wala daw nagawa si Mayor Calderon sa unang 6 na buwan ng kanyang panunungkulan. Sagot natin, malaking kasinungalingan. Unang buwan pa lamang ni Mayor Calderon sa opisina ay gumulong na ang napakaraming proyekto. Katulad halimbawa ng pump wells, free flows, bagong RHU, mga bagong kalsada at drainage systems, children's park, beautification projects, livelihood projects, housing projects, at kung ano-ano pa. Kung ang gising ay pwedeng magtulog-tulugan, ang nakakakita ay pwedeng magbulag-bulagan, ang publiko ay hindi pwedeng paikutan. Tulog ba ang mga taong nagpaparatang kay Mayor Calderon? Bulag ba ang mga taong nais sumira sa kanya? Sa ayaw man nila o sa gusto, si Mayor Benedict Calderon ay ngayon isa sa mga pinakaaktibo, kilala at pinagkakatiwalaang leader sa buong probinsya ng Isabela. Oh yeah. Hey! Masdan ang bayan ng Rojas, asenso ngayon at bukas kasama ako sa pag-asenso, ikaw at ako. Mayor Calderon, subok na aktibong lingkod ng masa, tapat na kuya, aktibong ama, mahal ng madla. Calderon magic, lakas Calderon sa pag-unlad, power Calderon sa pag-akyat, sulong pa Rojas, o hataw pa Rojas, yes hataw pa Rojas. Lakas Calderon sa pagsulong, kabilang lahat sa pag-transform, sulong pa Rojas, o hataw pa Rojas, yes hataw pa Rojas. Ang bagong Rojas, pang world class ay parang syudad, may true love, bahagi tayo sa pagprogreso, ikaw at ako. Mayor Calderon, approve ka sa taong bayan, mahal ka, tapat na leader, aktibong brother, the best na father. Calderon magic, lakas Calderon sa pag-unlad, power Calderon sa pag-akyat, sulong pa Rojas, o hataw pa Rojas, yes hataw pa Rojas. Lakas Calderon sa pagsulong, kabilang lahat sa pag-transform, sulong pa Rojas, o hataw pa Rojas, yes hataw pa Rojas. Mga lansangan, kapaligiran, pagmasdan lahat kaunlaran, mga aksyon magplano, umuulan mga proyekto, todo para sa tao. Calderon, ituloy mo lang ngayong taon, today at on and on. Full time sa trabaho, full time sa mga tao, kompleto ang proyekto. Hey, 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 hey! Calderon magic, lakas